Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sanagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso dahil sa siya'y walang ibayad. Iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya noon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila ay labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinibalinggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsipo ang lahat. So, sa linggong ito ay panibagong aral, no? Ang ibinibigay sa atin sa Ebanghelyo tungkol ito sa pagpapatawad, lalo na sa taong galit sa atin o may galit sa atin. So, tingnan niyo yung katabi niyo kapag nakangiti yan, ibig sabihin, hindi galit sa inyo, no? Siyempre, hindi tayo tatabi doon sa galit natin, di ba? So, pati ba naman sa simbahan, no? Dala yung galit, di ba? Marami pong ganyan. Kaya yung ating nakaraang ebanghelyo, no? It talks about reconciliation. Yung makipagkasundo ka sa kapwa mo. Pero may kailangan, bago ka makipagkasundo, patawarin ang iyong kapwa. Sinasabi sa atin na ang pagpapatawad ay hindi madali. Ibig sabihin, ang pagpapatawad ay mahirap gawin, lalo na sa mga tao na hindi pa naranasan magpatawad. Pero kung naranasan na natin, siguro kayo mismo sa sang-ayon,
na nakakaluwag ng dibdib. Di ba po ba? Kasi kung hindi lang sa pelikula natin nakikita, no? Kapag may nag-aaway, tapos, di ba, ang galit biglang gagano lang sa puso at patay. No? So, dahil nga sa tindi ng galit, kasi ang tanong, paano ka magpapatawad? Una, siguro, sino ang papatawarin mo? Siguro, madali sa ating magpatawad, unang-una, sa mga tao na hindi sa tao marahil, kundi sa nagawang kasalanan. Kung ang nagawa ng tao na kasalanan sa atin ay mababaw lamang o maliit lamang, madali nating patawarin. Lalo na kung ito ay ating kapamilya. Pero minsan, no, hindi natin inaasahan kung sino pa sa pamilya natin. No? Doon tayo nagkakaroon ng alitan, di pagkakaunawaan. Kaya mahirap magpatawad. So, kailan tayo magpapatawad? Sabi ko nga kanina, kahit nasa simbahan, dala yung galit. So, saan ba dapat magpatawad? Yung magandang place? Kasi minsan, hindi na kailangan kung may pagkakataon kang magpatawad, ibigay mo na saan ka man naroroon. Parang kanta yata yun. Pero kung titingnan natin, ang pagpapatawad ay depende sa tao. No? Depende sa atin. Kung magpapatawad tayo, hindi na kailangan kung ilang beses tayong nasaktan. No? Kaya nga sinabi sa ating Ebanghelyo, ilang beses ba? Hanggang 7 beses o 70 beses pa? Ang sinasabi dito, hindi kung ilang beses, kundi dapat limitless forgiveness. Ibig sabihin, hanggang kung magkasala pa sa iyo, patawarin mo pa rin. Pero Father, paano po kung paulit-ulit? No? Tapos ang nakikita mong tao ay ayaw magbago. Ayaw, kahit na sabihin natin, hindi gumagawa ng paraan para siya ay magbago. Pero hindi na natin problema yon. Ang importante, ikaw mismo, kung ikaw ay magpatawad, kahit na hindi ka patawarin. No? Ang sinasabi ng Diyos, pag ikaw ay nagpatawad, papatawarin ka ng Diyos. Amen? Pero nakakatakot minsan, sabi ko nga, mahirap ang magpatawad. Kasi nga, mamaya yung pagkakamaling ginawa ng isang tao sa atin ay maulit. Diba? Doon tayo natatakot. Kaya, hindi na kita papatawarin. Kaya minsan yan ang sumasagi sa isip natin at yung sama ng loob na dulot sa atin. Diba nga sinasabi na, kahit na saktan mo, no? Kung may galit sa iyo, saktan ka, maghihilom yung sugat. O may peklat man, later on, mawawala. Unless na lang kung ikaw'y tagain or talagang sugat na magdudulot ng pilat. Pero mas masakit daw yung salita na hindi ka man nasugatan sa katawan, no? Agos sa puso. No? Yun ang mga bagay o yung mahirap, sabi nga natin, patawarin. Kasi nagdudulot ng matinding sakit. Ano ba yung mga talagang nangyayari sa atin o dulot ng di pagpapatawad? Of course, dahil nga yung galit, puot, at hinanakit. So lahat ito ay negatibo na kapag nangyari sa atin, yun nga, napupuno sa ating dibdib, sa ating puso, no? Nagdudulot ng sakit. Hindi lang sakit na sa katawan, kundi sakit, no? Na sa puso, no? Na tagos, sabi ko kanina, tagos sa puso. Alam niyo yung sinasabi ko kasi minsan, no? Mahirap talaga. Kahit na lalo nung bata ako, no? Hindi ko iniisip, hindi pa ako pare, no? Sabi ko, naku, ang hirap magpatawad. No? Pero ngayon, kailangan matutunan natin ang pagpapatawad. We should learn about forgiveness. So ito ay pinag-aaralan, no? Kaya sabi nga, hindi madali sapagkat dapat pag-aralan. Bakit? Kasi nga hindi merong mga kailangan gawin, no, para ikaw ay magpatawad. Sabi ko kanina na titingnan mo muna yung mga tao,
na kapag hindi mo natanggap na ikaw, sila ay nagkasala sa iyo, mahirap magpatawad. Paano kung lagi mong nakikita yung taong nakagawa sa iyo ng kasalanan? Pero ang inisip natin, pag nagawan tayo, pag nasaktan tayo, tendency of human is to make revenge. Di ba? Pag sinampal ka, sasampalin mo din. Di ba? Pero iba ang utos ng Diyos. No? Pag sinampal ka, huwag kang gaganti. Ano yun? Paano yun? It's the way of God. Pag titingin tayo sa paraan ng Diyos, na sinaktan ka, pero ang pananakit din ay hindi sagot. No? Para kasing tinumbasan mo yung evil for evil. Di ba? Anong gagawin ko, Father? Iharap mo pa nga. Parang napakaano talaga, di ba? Iharap mo pa yung kabila. No? Sinong gagawa nun? Di ba? Pero yun ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, kung masaktan ka, no? Tanggapin mo. No? Kahit na sabi natin, nagkamali yung harap mo, patawarin mo. Nakabayubay si Jesus sa krus. Hindi siya nanglait, hindi siya nagmura doon sa mga taong nakagawa sa kanya ng kasalanan. No? Dahil siya ay walang kasalanan. Kaya siguro, yun ang minsan proud tayo, no? Na wala tayong kasalanan. Tutuloy natin yung pinaglalaban natin, di ba? Hanggang ma-realize nung taong kaharap natin na siya ay mali. That's what Jesus did when He was lying or on the cross. Diba? Tanggapin mo ang pagkakasala mo. Si Jesus walang kasalanan pero tinanggap para sa ating kasalanan. Kung tatanggapin natin ang kasalanan, minsan alam nating nagkasala tayo, di ba? Minsan natatakot tayong harapin. Yan po ang minsan na human nature. Madaling gumawa ng masama. Pero ang magpakabuti ay mahirap. Dahil minsan marinig natin sa iba, ay baka palabas lang yan. Di ba? Mamaya, pagtawanan tayo, ay, mabait na siya. No? Sana kunin ka na ni Lord. Di ba? Parang isang ginawa mong mabuting bagay, parang mahirap tumbasan, no? Yung nagawa mong pagkakasala. Pag nagkasala ka na o nagkamali sa iyo ang isang tao, minsan ang trato natin dun sa taong nagkasala ay makasalanan ka na, huwag ka nang lalapit sa akin, ban ka na sa akin. Yan ang ginagawa natin, mga kapatid. Pero dapat nating ma-realize na ang tao ay nagkasala marahil dahil nga siguro sa kanyang kahinaan, kanyang limitasyon. Tayo meron din tayong kahinaan. Pero isipin natin, hindi lang yung sarili natin, yung ibang tao na marahil walang nagturo sa kanila, no? Paano magbago? Dahil nga sila doon sa kinagisnan niyang pamilya o komunidad, ay hindi niya nakita yon. Kaya nga sabi ko, we learn how to forgive. Kasi paano matutunan kung di mo nakikita, kung di mo iniisip yung mga bagay-bagay? Parang nasa eskwelahan tayo na una, alamin mo natin ano ba ang pagpapatawad. Pagpapatawad ay pag-cancel o pag-alis nung unang utang no, o sala ng isang tao sa inyo. Ay kapag may utang siguro, hindi ko natatanungin kung sino may mga utang dito. No? Yung may mga utang, syempre, di ba? Para kayong ikukulong na, no? Nagkautang ka, babayaran mo yan. Pero hindi mo alam kung kailan ka magkakapera. Pero halos laitin ka na, di ba? No? Pero siyempre, ang utang dapat bayaran. Kasi inutang mo yan eh. Ang iba pa, di ba? So, sorry po sa matatamaan, bato-bato sa langit. Di ba? Kapag nangutang, parang, no, matapang pa. Wala akong pera. Di ba? Nangutang ka na nagmamakaawa, pautangin mo na ako, please. Di ba? Ang tono mo dapat ganun din. Sige po, magbabayad po ako kapag nagkapera. Di ba? So in both ways, yung nangutang at nagpautang, dapat naman merong paggalang. No? Kasi hindi ka binabayaran. Kasi anong sinasabi mo na nakakasakit. No? Utang-utang kasi. Tapos ano pa yung dinudugtong? Na nilait mo na yung tao. May utang lang na pera.
pera, kailangan tumbasan ng pera rin. Pero yung pera na yan, hindi mo dapat tumbasan ng salita na masakit. Di ba? Sabi mo kanina, siguro saksakin mo na, pero yung sabihan mo ng masakit na salita, tagos sa puso, tagos sa laman. Amen? Kaya ang paalala sa atin ng Diyos, magpatawad tayo. Di ba? Tapos, ano yung panalangin ni Jesus na binigay sa atin? Patawarin tayo ang ating mga sala para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. Kasi parang babalik sa iyo yan eh. Kung di ka magpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Ay, ganun ba ang Diyos? Opo, hindi tayo tinatakot ng Diyos. Tinuturuan tayo na magpatawad. So, ang best teacher is God. Best teacher is Jesus. That we should follow. Andiyan na siya. Susundin natin. Kasi Kristiyano tayo. Tagasunod tayo ni Kristo. Pero ang ginagawa natin, yung sarili nating kagustuhan. We should think about the ways of God. Ano ba yung paraan ng Diyos? Ang paraan ng Diyos para ikaw ay hindi mamatay o magkaroon ng sama ng loob. Patawarin mo na. No? Yung nagkasala sa iyo. Father, kahit na paulit-ulit, opo, yan ang utos sa atin. No? Pero pag ginawa mo yon na nagpatawad ka, ang susunod mong gagawin, kung ang taong ayaw, no? Humingi rin ng tawad sa iyo, ipagdasal mo. Kasi later on, no, mababago siya ng iyong panalangin. No? We believe in the power of prayer. So sabi nga natin, I believe in the power of prayers. Sige? I believe in the power of prayers. Naniniwala kayo? Kasi kaya nga may mga petition tayo kasi natutupad yung ilan. Hindi ko naman sinabing lahat. Natutupad pero hindi ngayon. Maring bukas, susunod na araw, ilang taon. Pero depende yan sa taong humihingi o nananalangin sa Diyos. Sana ganun ang mangyari sa atin na magpatawad tayo sa ating kapwa nang sa gayon patawarin din tayo, no, ng Diyos sa ating mga sala. Para nang sa gayon ay maging payapa tayo. Kasi sabi nga, forgiveness gives peace to mind and body. Kaya kailangan mga kapatid, pagdasal natin sa Diyos na sana makamtan natin yung kapayapaan at kaligayahan na hinahangad natin, no, sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.